Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, nandito tayo sa Jerusalem at gumagawa tayo ng isang espesyal bilang paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At dahil dyan, maglalakad tayo ng magkasama, ang 14 na istasyon ng Via Dolorosa. Isang napaka-emosyonal na paglalakbay at dahil dito, gusto kong anyayahan si Rogerio mula sa kanal na Luco for Viagens na samahan akong gawin ang paglalakbay na ito. Shalom! Shalom, Aline, shalom. Lahat ng nanonood sa atin, saya na makasama sa paglalakbay na ito. Isang mahalagang landas para sa pananampalatayang Kristiyano ang tinahak ni Jesus mula paglilitis, pagkondena, kamatayan hanggang paglilibing. May ilang magagandang ebidensya kaming ipapakita habang tumatakbo ang programa. Sabihin na ito ay isang landas ng pananampalataya, isang landas kung saan marami tayong matututuhan at ang paglalakad dito ay nagdadala sa atin sa mga pagninilay na ito. Kaya, Aline, gusto kitang pasalamatan ng sobra. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat. Kaya, kung handa na kayo, tara na. Simulan na, simulan na. Nagsisimula ang ating paglalakbay dito, kung saan dating nakatayo ang kuta ng Antonia, isang napakalaking kuta na itinayo ilang taon bago ang paglilitis kay Jesus ng haring si Herodes. At si Jesus ay dadalhin sa kuta na ito. Dahil dito naninirahan si Poncio Pilato, ang gobernador ng mga Romano, at dito rin siya lilitisin. At dito talaga nangyari iyon. Oo, naghukay kami dito at natagpuan ang mga labi ng kuta ng Antonia. Kaya, sigurado kami na dito nagsisimula ang Via Dolorosa. At dito rin itinayo ang simbahang ito na siyang nagmamarka ng unang istasyon ng Via Dolorosa. Makikita pa nga natin doon sa itaas ang mga simbolo ng paghagupit, paghuhugas ng kamay, korona ng tinik, at iba pang mga simbolo. At pinaaalala nila sa atin ang mga nangyari dito. Dito hahatulan si Jesus. Hinatulan, hinagupit. Kaya dito nagsisimula ang Via Dolorosa, ang landas ng pagdurusa ni Jesus. Rogerio, gusto ko ngayon na ikaw naman ang magbahagi tungkol sa ikalawang estasyon bilang isang Kristiyano at nagtapos ng teolohiya doon. ALINE. May nakakamangha tayong bagay dito. Dito tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Tatalakayin natin sa programa kung ano ito. Dito, makikita ang bahagi ng orihinal na sahig mula sa panahon ni Jesus na nagsisilbing mahalagang palatandaan kung ano ito. Sabi nga ni Aline, ang kuta ng Antonia o laro ni Saturno, papasok tayo para makita mo. Meron ako ng orihinal na sahig mula pa kay Jesus. Makikita natin dito ang laro ni Saturno, isang laro ng mga sundalong Romano. Para magpasya kung sino ang makakakuha ng mga kasuotan at ari-arian ng hinatulan, pati ang asawa niya ay maaaring madamay. Kaya dito, tinanggap ni Jesus ang krus at dinala niya ito hanggang sa lugar ng pagpapako. At dahil dito, ang daan ay kilala bilang Via Dolorosa, na nangangahulugang daan ng pighati, o kaya naman ay Via Cruces, ang daan ng krus. At ito ay hinati sa 14 na estasyon at ngayon makikita natin silang lahat doon. Ang kuta ng Antonia ay umaabot hanggang dito at makikita natin dito sa itaas ang arko na tinatawag na Eque Homo. Narito ang tao. Dahil dito sinabi ni Poncio Pilato ang linyang ito kay Jesus sa dulo ng kanyang paglilitis. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng daan ng Via Dolorosa dahil dito ito nahahati sa dalawa. Pero paano iyon? Isa lang naman ang Via Dolorosa, di ba? Lahat ba ay nagkakasundo kung saan ito nagsisimula? Doon sa unang estasyon na pinuntahan natin. Pero dito, ang daan ay mahahati sa dalawa. Ang isang daan ay papunta sa Hardin ng Libingan
At ang pangalawang daan na siyang tatahakin natin ngayon ay papunta sa banal na libingan. Para sa mga gustong makita ang daan papunta sa Hardin ng Libingan, ilalagay namin ang link sa itaas para sa inyo. Nasa ikatlo at ikaapat na istasyon na tayo. Sa ikatlo, unang nadapa si Jesus. Walang binabanggit sa Ebanghelyo na 3 beses siyang nadapa, pero nauunawaan natin na maaring ito'y para sa pagtuturo. Nadapa si Jesus sa simula, gitna at huli, pero lagi siyang bumabangon. Kaya dito natin makikita ang pagkakadapa ni Jesus. At pagkatapos ay ang pagkikita ni Jesus at Maria na siya namang ikaapat, di ba? Linya. Tama. Kaya narito sa likod natin ang ikaapat na istasyon. Isang lugar na talagang nakakaantig ng damdamin. Si Maria, bilang ina ni Jesus, nakikita niya ang kanyang kaisa-isang anak na dinadala sa pagpapako sa krus. Alam niya kung ano ang mangyayari sa mga huling sandali ng buhay niya at wala talagang kahit anong magagawa siya para pigilan iyon. Bilang ina, alam kong napakasakit at puno ng pagdurusa ang sandaling iyon. Narating na natin ngayon ang ikalimang istasyon kung saan si Simon Cireneo, na galing sa bukid, ay nagpasya na dumaan dito. Nagulat siya ng utusan ng mga sundalong Romano na buhatin ang krus ni Jesus. Tandaan, ang binubuhat ni Jesus ay patibulum, ang pahalang na bahagi ng krus na maaring 26 hanggang 57 kilo ang bigat. Binubuhat ni Jesus. Mula roon sa kuta ng Antonia hanggang dito, naglakad siya ng humigit kumulang 300 metro at pagkatapos ay mga 350 metro pa mula sa puntong ito hanggang sa Kalbaryo. Dito siya tinulungan ni Simon na taga Cyrene. Dumating na tayo ngayon sa paborito kong estasyon, ang bilang 6. May kakaibang laro ng salita dito. Sa ikalimang estasyon, nabigla si Simon Cireneo ng utusang buhatin ang krus. Si Jesus dito, hindi. Isang babae, kusang loob na lumapit para punasan ang mukha ni Jesus. Isipin mong bugbog na bugbog siya, maraming dugo sa kanyang mukha at pinunasan niya ito ng tela, inaalagaan si Jesus. Gaya ng sabi ko, kusang loob ang kilos. Veronica ang pangalan niya. Vero sa Griego ay nangangahulugang totoo, Nikos naman ay larawan. Kaya si Veronica ba ang tunay na larawan ng nais ni Jesus para sa bawat isa sa atin? Sa tingin ko ay ngayong Pasko ng pagkabuhay na ating pinagdiriwang, maaaring oo. Ito marahil ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan. Naway maging mas malapit tayo lahat sa tunay na larawan at wangis ng Diyos. Veronica, binabati kita sa pagtuturo mo sa amin ng kwentong ito kahit na hindi pa ito na isasalaysay sa Biblia, ngunit ito ay isang kwento na tiyak na nakalulugod sa puso ng Diyos. Narito na tayo sa ikapitong istasyon ng Via Dolorosa at ayon sa tradisyong Kristiyano, dito naganap ang ikalawang pagbagsak ni Jesus. At malapit din dito matatagpuan ang mga pader ng lungsod. Mahalaga ito dahil alam natin na si Jesus ay lumabas sa isa sa mga tarangkahan at doon siya ipinako sa krus. Sa labas ng mga pader na hindi na katulad ng mga pader ngayon. At dito ang ikawalong istasyon. Ganito ang sinasabi ng Biblia. At sinundan siya ng maraming ang kababaihan na tumataghoy at dumadaing habang hinahampas ang kanilang dibdib. At si Jesus lumingon sa kanila at sinabi, "Mga babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, at ang mga sinapupunang hindi nagluwal, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Malungkot ang tagpo ayon kay Jesus, dahil kitang-kita ng mga babaeng taga-Jerusalem ang kanyang paghihirap. Iiyak sila para sa kanya, pero sasabihin niya, huwag para sa akin, kundi para sa sarili niyo." At si Jesus, dito, sa ikalawang pagkakataon, ay hinulaan ang pagkawasak ng Jerusalem, na mangyayari ilang sandali lang pagkatapos, noong taong 70 pagkatapos ni Kristo. Kinakausap niya sila. Mas mabuting walang mga anak kaysa makita ang mga anak na magdusa sa paraang magdudusa sila.
At tiyak na ang susunod na henerasyon ang makakasaksi sa malaking pagkawasak ng Jerusalem. Kaya si Jesus, kahit sa gitna ng matinding pagdurusa sa kanyang buhay, nag-aalala pa rin siya para sa mga inosenteng tao at sa mga kababaihan ng Jerusalem. Dito, sa ikasyam na station ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa ikatlong pagkakataon ngayon sa paanan ng Kalbaryo. Narating na natin ang simbahan ng banal na libingan. Narito ang ika-10 hanggang ika-14 na istasyon. Nakikita natin doon si Jesus na ipinapako sa krus. Nakikita rin natin si Maria na tinutusok ng espada ang sakit ng isang ina na nasasaksihan ang pagpapako sa krus ng kanyang anak. Nakikita natin ang lugar kung saan ayon sa tradisyon inilagay ang krus, ang bato ng pagpapahid at ang kanyang libingan. Pero ang pinakamahalaga ay, gaya ng laging sinasabi ni Pablo, di ba? Kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Tara, kilalanin natin ang simbahan ng banal na libingan. Pagpasok natin sa simbahan, aakyat muna tayo sa mga hagdang ito na magdadala sa atin sa Kalbaryo, ang Golgotha. At dito sa itaas, matatagpuan ang mga estasyon 10, 11 at 12. Ang estasyon 10 ay kung kailan hinubaran si Jesus ng kanyang mga damit at pinagpustahan ito. At ang estasyon 11 ay kung kailan siya ipinako sa krus. Pero ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang ika-12 estasyon, ang lugar ng pagpapako kay Jesus. At dito, makikita natin sa loob ng gintong diskong ito ang mga natitirang bahagi ng orihinal na bato. At maaari mo pang ipasok ang iyong kamay sa loob para mahawakan ito. Gusto kong tumigil sandali para ipakita ang napakagandang makasaysayang sahig sa ilalim ng aking mga paa ngayon. Ito ay orihinal mula sa templo ng Jerusalem. Ang templo ay masisira noong taong 70 at ang simbahang ito ay itatayo noong taong 326. Ibig sabihin, kinuha nila ang mga labi ng templo ng Jerusalem, literal, bilang materyales sa pagtatayo at dinala dito. Kaya dito, mayroon tayong maliit na bahagi ng sahig ng templo ng Jerusalem na napanatili sa simbahan ng banal na sepulkro. Pagbaba natin sa hagdan ng Kalbaryo, muli nating makikita ang bato ng pagpapahid. Si Jesus, matapos siyang ibaba mula sa krus, ay inilagay sa isang bato upang ihanda para sa isang libing na Hudyo. Ang kanyang katawan ay dapat linisin, lagyan ng pabango, at balutin ng tela bago siya ilibing sa isang libingan. Sinasabi sa atin ng tradisyong Kristiyano na dito inilagay si Jesus. Ang kantang Gregorianong ito ay patuloy na hinahangaan dahil sa kahangahangang melodiya. Nandito ako sa isang lugar na tinatawag na Anastasia na ang ibig sabihin ay muling pagkabuhay. Dito, mayroon tayong isang libingan. Sino na ang nakapanood ng ilang mga programa ko sa YouTube na nagpapakita ng mga ebidensya na maaring ito nga ay libingan ni Jesus?
Sige, pero talagang kay Jesus ba ito? Kailangan nating maintindihan na ang libingang ito, mga kaibigan, ay hindi kay Jesus, kundi kay Jose ng Arimatea. Hiniram lang ito ni Jesus ng 3 araw. At ito ang kagandahan ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Ito ang kagandahan ng Pasko ng pagkabuhay ng mga Kristiyano. Makikita natin na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, ngunit muling nabuhay mula sa mga patay. At ngayon, pupunta tayo sa pinakamahalagang lugar sa lahat, ang bakanteng libingan. Sabay tayong papasok, Dia. Dito mismo, sa may entrada, sa loob ng haliging ito, naroon ang isang piraso ng bilog na batong nagsara sa libingan. At dito, kung saan tayo makakapasok sa ating kanan, naroon ang lugar kung saan inilagay ang katawan ni Jesus. Itong batong nakikita natin ngayon ay inilagay lang pagkatapos, pero ang orihinal na bato ay narito mismo sa ilalim. Kaya mga kaibigan, ngayon ay magkakasama tayong nakikita ang walang lamang libingan. Sana nagustuhan ninyo ang espesyal na ito para sa Pasko ng Pagkabuhay. At gusto kong magpasalamat sa lahat ng nanood at kay Tia Rogerio na pumunta pa dito sa Jerusalem para mag-shoot kasama namin. Maraming salamat. Alin, wala na akong masabi. Espesyal ang sandaling ito para sa ating mga Kristiyano. Ang makasama ka ay kagalakan at biyaya. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakataon. Nagpapasalamat din ako sa mga taong nanonood sa atin, sa iyong mga taga-subaybay na nagbibigay sa akin ng pribilehiyong makasama sila rito. Ulitin ko mga kaibigan, nasabi ko na ito dito sa programa. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ginagawa natin ay ang malaman na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat, Tia. Kaibigan, iniimbitahan ko kayo. Para sa hindi pa sumusubaybay, hanapin ang Luco por Viagens channel. May mga biyahe dito sa banal na lupain at sa iba't ibang bansa. Sulit talaga ito. Ilalagay din ang link dito sa description. Isang malaking halik, hag sa Meach, maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat, magkita tayo sa susunod.